Tuloy natin yung ating pag-aaral. Nasa part 2 na tayo, lesson 2 ng chapter 2. Sinabi ko sa inyo na ang chapter 2 ng Hebrews ay hinati natin sa 5. So natapos na natin ang lesson 1, that is in verses 1 to 4. Then ang lesson 2 is verses 5 to 9. At hinati natin sa dalawa ang lesson 2 natin, that is in verses 5 to 8. At ngayon ay magfo-focus tayo sa verse 9. So ang tanong natin is, how do we explain this tension? Paano natin papaliwanag ang tension sa pagitan ng original na disenyo ng Diyos para sa pamamahala ng tao at ng kasalukuyang realidad na hindi pa lahat ay napa sa ilalim sa tao? Tinuro ko rin sa inyo ang last week na 2 punto. Una is dominion designed. Sa chapter 1, chapter 2, sinabi ng Panginoon na pamamahalaan ng tao ang buong creation, ang buong sanlibutan. So yun mismo ang mandato na binigay ng Panginoon sa tao. At ang point number 2 is dominion disrupted. Pero pagdating sa chapter 3 ng Genesis, bumagsak ang tao. At sa kabila na bumagsak ang tao, ipinahayag ng Diyos ang mabuting balita. That is in Genesis chapter 3 verse 15. Sa kabila ng nagawang kasalanan ng tao at nag-fail ang tao, ang unang representative ng tao na walang iba kundi si Adam ay nag-fail, mayroong plano ang Panginoon. Anyway, wala namang plan A, wala namang plan B ang Diyos. Perfect ang kanyang plan. Dati nang nakadesign ang lahat ng ito. Kasama na ito sa plano ng Panginoon ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Kaya ipinangako ng Panginoon or ng God the Father ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Yun ay sa Genesis chapter 3 verse 15. At ang katuparan ng Genesis chapter 3 verse 15 ay walang iba kundi ang John 3:16. Na sinabi ng kanyang salita na gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay isang good news. Yun ay katuparan mismo ng Genesis chapter 3 verse 15. So ngayon ay nasa point number 3 na tayo. Dominion restored in Christ. Tingnan natin ang Hebrews chapter 2 verse 9a. But we see him for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God. Sa verse 8, bago yung verse 9, ang sinabi ng kanyang salita, we do not yet see everything in subjection. Nakikita pa rin natin ang chaos, ang suffering, ang injustices, at weakness sa mundo. Nararanasan pa rin natin ang lahat ng ito. Pero pagdating sa verse 9 ng Hebrews, ang sabi ng Bible, but we see Him. But we see Jesus. Mayroong sagot sa problema na nawalang dominion. Hindi ito isang human improvement. Hindi rin ito moral reform at hindi rin ito political power or will power. Ang sagot mismo, sinabi ng verse 9, but we see Jesus. So maliwanag na ang sagot sa problema ay walang iba kundi si Jesucristo. Na ang ating Panginoong Hesus, siya ay bumaba at siya ay nagkatawang tao. So ipinakita ng Diyos na ang restoration ng humanity ay hindi nagsimula sa pag-angat ng tao, kundi sa pagbaba mismo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sa sagot na ito, makita natin ang unang prinsipyo na itinuturo. First is the incarnation. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ang sinabi ng kanyang salita, made lower than the angels. Ano ang ibig sabihin ng phrase na ito na made lower than the angels? Usapan rito ang pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagpakababa. Pero hindi nangangahulugan na mababa si Kristo sa kalikasan. Dahil tandaan ninyo,
Sa ating pinag-aralan sa chapter 1, ang ating Panginoong Hesus, mismo ang God the Father ang nagsabi in Hebrews chapter 1 verse 8, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. So maliwanag na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, King, at sustainer ng lahat ng bagay. Yun ang sinabi ng kanyang salita in chapter 1 ng Hebrews. So anong ibig sabihin ng made lower than the angels? Usapan dyan ang incarnation ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagkakatawang tao. Ibig sabihin ganito, naranasan ng Panginoong Hesus kung ano ang nararanasan ng tao. Nakaranas siya ng pain, nakaranas siya ng hirap, or siya'y nagsuffer, at naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod, at naranasan niyang mamatay. So yun ang ibig sabihin ng made lower than the angels. Siya'y nakibahagi sa ating kalagayan. So ang ating Panginoong Hesus, pumasok mismo siya rito sa broken world para simulan ang restoration ng humanity. Second, the purpose. Ano bang purpose ng incarnation ng ating Panginoong Hesus? Hindi lang basta nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Kasi minsan naisip lang natin basta nagkatawang tao si Lord. Pero ano nga bang purpose kung bakit siya nagkatawang tao? Maliwanag ang sinabi ng kanyang salita in verse 9, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Okay, dyan muna tayo sa salitang taste death. Kapag sinabing naranasan niyang mamatay, hindi nangangahulugan lang basta't natikman ng Panginoong Hesus ang mamatay, kundi ipinakita roon na literally or physically namatay ang ating Panginoong Hesus. Bakit napakahalaga nito sa ating kaligtasan? Sa soteriology, kasama sa itinuturo natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kung pansinin ninyo, sa gospel, laging binabanggit doon or binanggit doon na ang ating Panginoong Hesus ay namatay physically. Bakit? Kumalat ang false teachings, ang Gnosticism. Ang Gnosticism ay mayroong iba't ibang klase. Una, ang paniniwala ng ilang grupo ng Gnosticism na ang spiritual ay good at ang material ay evil. So para sa kanila, si Jesus impossible na nagkatawang tao. So kanilang itinuturo na hindi nagkatawang tao si Jesus Christ. Pangalawa na grupo ng Gnosticism, ang Docetism. Para sa kanila, si Kristo ay hindi naman talaga nagkatawang tao. Ang kanilang paniniwala ay mukha lamang na mayroong katawan si Jesucristo. Parang ilusyon lang ang kanyang katawan. Yun ang turo ng Docetism. Kaya para sa kanila, hindi tunay na nagdusa si Kristo at hindi rin siya tunay na namatay. So para sa kanila, parang appearance lang ang crucifixion. Ang iba rin naman na mga idea ng mga Gnostic na ito, para sa kanila ay ganito naman, yung ikatlong grupo, na si Christ ay divine, pero nung ipapako na sa krus, hindi na si Jesus ang napako sa krus. Umalis na siya at iba ang napako sa krus. Pero ang sabi mismo ng 1 John chapter 4, verse 2 and 3, na si Kristo ay mayroong laman, mayroong flesh. At yun din ang tinuturo ng Hebrews chapter 2, verse 14, na nakibahagi si Kristo sa flesh and blood. At yun din ang sinabi ng Philippians chapter 2, verse 8, siya ay naging obedient unto death. So naranasan ng Panginoong Hesus ang namatay. At yun din ang sinabi ng gospel, na nung tinusok ang tagiliran ng Panginoong Hesus, lumabas ang dugo at tubig. At sinabi rin ng salita ng Diyos, siya ay namatay. Bakit mahalaga ang mga katagang ito?
Dahil kung hindi totoong namatay si Kristo at hindi siya nagkatawang tao at iba ang naipako sa krus, apektado ang ating salvation. Dahil ang representative ng humankind ay si Jesus Christ. So kung hindi siya naipako sa krus, then wala tayong representative. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, then walang nagbayad ng penalty ng ating kasalanan. Walang substitution at hindi huhupa ang galit ng Diyos. And still, ang tao ay hindi niya matatanggap ang kapatawaran mula sa Diyos. Kaya napakahalaga ng phrase na yan, taste death. Pero hindi dyan nag-end. Sumunod yung statement na for everyone. Ipinapakita dyan na mayroon tayong representative. Ang pagkamatay ni Kristo hindi dahil sa kanyang kasalanan. Maliwanag ang sabi ng Bible na hindi siya nagkasala. Pero bakit hinatulan ang ating Panginoong Hesus? Bakit siya namatay? Ang sabi ng Bible, for everyone, para sa lahat. Ito yung dahilan ng kanyang incarnation, ng kanyang pagkakatawang tao upang bayaran ang penalty ng ating mga kasalanan. So sa krus, tinanggap ni Kristo ang parusang dapat sa atin o para sa atin. Third, the grace. Ang kaligtasan ay nagsimula sa kusang loob at awa ng Diyos sa atin. Sinabi ng Bible, by the grace of God. Ano ang itinuturo nito? Grace that initiates salvation. Ang grasya ng Panginoon, ang ating Diyos, ang unang kumilos para iligtas ang tao. Hindi ang tao ang gumawa ng paraan para siya ay maligtas. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang siyang nag-initiate para maligtas ang tao. Hindi ang tao ang naghanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tubusin tayo, upang tubusin ang tao. So maliwanag dyan, ang plano mismo ng kaligtasan mula sa incarnation hanggang sa kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng iyan ay biyaya ng Diyos. Kapag sinabi nating biyaya, unmerited favor. Hindi mo yan deserve. Kaya kung wala ang biyaya ng Diyos, mananatili ang tao sa kasalanan at sa hatol na kamatayan. Dahil ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang yon. Grace that provides a substitute. Anong ibig sabihin nun? Na ang biyaya ng Diyos ang nagbigay ng kapalit para sa makasalanan. Mayroong kumuha ng pwesto natin. Sa krus, tinanggap ni Kristo ang parusa na dapat para sa atin. Ang kamatayang nararapat para sa isang makasalanan, ang nagdala si Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng Bible, He might taste death for everyone. Usapan doon, ang ating Panginoong Hesus ang kumuha ng ating pwesto. So ang kamatayan ni Kristo ay substitutionary. Kinuha niya ang ating pwesto. Siya ang namatay kapalit ng tao. At hindi doon nag-end. Nung sinabi ng Bible, by the grace of God, hindi lang usapan roon ang doctrine of substitution. Ang grace ng Lord, ang siyang nag-extend para ma-save ang tao. Para matanggap ng tao ang kapatawaran. So, usapan dito, hindi lamang kinuha ni Kristo ang pwesto natin, ito rin ang nagbukas ng daan para maligtas ang tao. So dahil sa kamatayan ni Kristo, ang kaligtasan ay posible nang matanggap ng isang makasalanan. Ang isang tao na napakarumi sa harapan ng Diyos, posible na siyang maligtas. Dahil ang grace ng Panginoon ang nagbukas ng daan para mapatawad ang ating mga
kasalanan. Na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang dating hatol ay napalitan na ng kapatawaran. Ganon kabuti ang Panginoon. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag sinabi nating biyaya, unmerited favor or undeserved favor. Hindi ka karapat-dapat, pero iniregalo ito ng Diyos. Napakahalaga ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 sa atin. Bakit? Dahil usapan rito ang kaligtasan. Ang sabi ng Bible, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. So, ang kaligtasan ay biyaya. Hindi mo yan deserve. Kasi madalas sinasabi natin, deserve mo yan, deserve mo yan. Tandaan ninyo, kung naintindihan nyo ang lalim na ito, na ang biyaya ay hindi natin deserve, or ang kaligtasan hindi natin deserve, mapupuno ka ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya yun ay paalala mismo na Apostle Paul sa lahat ng mga mananampalataya, na kanyang sinabi, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Napansin niyo rito, ang unang itinuturo ng Scripture na ang salvation ay grasya ng Diyos. Kaya nga, ang stand natin, grace alone. Anong sumunod dyan? Naligtas kayo nang sumampalataya. Faith alone. Kayo kay Kristo. Christ alone. Nakukuha ninyo? Kaya yun ang stand natin. Grace alone, faith alone, in Christ alone. Ang salvation ay grace na tatanggap lang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin ganito, na hindi automatic naligtas ang lahat ng tao nung naipako si Kristo sa krus. Totoong sapat ang dugo ni Kristo para malinis ang kasalanan ng sanlibutan. Totoong sapat ang kamatayan ni Kristo para ang tao ay makatanggap ng kapatawaran. Pero hindi niya matatanggap ang kaligtasan kung hindi siya sasampalataya kay Kristo. Hindi sapat lang ang pagsampalataya. Maaaring sasabihin nyo, ha? Ang point ko'y ganito, hindi lang hanggang pananampalataya yan, kundi kung kanino mo inilagay ang pananampalataya mo. Kasi maraming mga tao, inilagay nila ang kanilang pananampalataya sa good works, sa religion, sa obedience. Pero ang sabi ng kanyang salita, pananampalataya kay Kristo. At wala ring sinabing pananampalataya kay Kristo at no, walang at yan, kay Kristo. Kaya Christ alone. Hindi dahil sa merong nakitang kabutihan ng Diyos sa iyo, kaya kanya niligtas. Hindi dahil sa ikaw ay prayerful, hindi dahil sa ikaw ay palasimba, kundi nung ikaw ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Kapag sinabing nanampalataya kay Hesus Kristo, inilagay mo ang iyong buong tiwala kay Jesus at sa kanyang finished work. Kaya sumunod dyan na sinabi, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Sabi nyo nga kaloob. Regalo ang kaligtasan. Hindi siya reward. Hindi mo siya pinagpaguran. Ang sabi ng Bible, gift ito ng Diyos. Hindi ito galing sa tao, galing ito sa Diyos. Kaya nga, sinabi ko sa inyo kanina, nang nag-initiate ng salvation, walang iba kundi ang Diyos. Ang lahat ng ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon. So, galing ito kay Lord, hindi galing ito sa atin. Hindi ito reward. Kasi sa social media, maraming mga naipopost na sinasabi nila na ang salvation daw ay reward. Hindi itinuturo ng Bible na ang salvation ay reward. Kung ang salvation ay reward, then hindi na siya grace. Pero maliwanag ang sabi ng Bible, dahil sa biyaya ng Diyos. At natanggap natin ang kaligtasan na ito sa pamagitan ng pananampalataya. At kanino natin inilagay ang ating pananampalataya?
kay Hesus Kristo. Mahalaga yan kung kanino dapat natin inilagay kay Hesus Kristo. Hindi lang basta sasabihin natin na ito ay grasya, ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi dapat mawala kung kanino natin inilagay ang ating pananampalataya. Kasi meron naman lahat tayo pananampalataya, pero kanino inilagay ang pananampalataya? Kaya ang tunay na pananampalataya, o yung tinatawag nating saving faith, ito ay ang pananampalataya na inilagay mo mismo kay Hesus Kristo ng buong buo. Verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sino man. Kaya mga kapatid ko, kung dumating kayo sa time or sa punto na naiisip nyong naligtas kayo dahil mas mabait kayo kaysa sa mga kapatid ninyo, kaysa kapitbahay ninyo, kaysa mga katrabaho ninyo, bumalik kayo ulit sa sinabi mismo ng kanyang salita. Biyaya ang kaligtasan. Natanggap natin ito nung tayo nananampalataya kay Yesu Kristo. At ang sabi ng Bible, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. So, maaaring sasabihin nyo sa akin, so ibig bang sabihin, wala ng good works? Kaya nga merong verse 10, kaya tayo gumagawa ng mabuti hindi para maligtas, gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Point number 4, glory secured through His suffering. Verse 9, crowned with glory and honor because of the suffering of death. Ngayon, tignan ninyo sa verse 9a, sa ikatlong punto na aking nabanggit kanina, binanggit doon ang humiliation ng ating Panginoong Hesus. Pagdating sa verse 9b, ang kanyang sinabi, crowned with glory and honor because of the suffering of death. Ang kanyang sinasabi ngayon ay ang exaltation ng ating Panginoong Hesus. So makikita na natin ngayon ang pagbabago from humiliation to exaltation. Kaya unang titignan natin rito, the reality of His suffering. Ang sabi ng Bible, because of the suffering of death. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi simbolo lamang yan. Ito ay totoong nagdusa si Jesus. Totoong namatay ang ating Panginoong Hesus. Totoong naranasan niya ang pain. Totoong naranasan niya ang kahihiyan. Totoong naranasan niya ang bigat ng paghuhukom laban sa kasalanan. Yun ang totoong naranasan ng ating Panginoong Hesus. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, lahat ng uri ng pagdurusa naranasan niya. I mean, yung iba't ibang uri ng pagdurusa. Simulan natin sa physical suffering. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, sa Isaiah chapter 52, siya'y binugbog. At ang sabi ng Bible, talagang halos mawasak ang mukha ng Panginoong Hesus. At hindi mo na mamukhaan kung tao talaga siya. Ganun ang ginawa. Hindi pa siya nilatigot. At time, binugbog pa lang yon. Hindi na mukhang tao. Yun ang sabi mismo ng Isaiah. Yun ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Nung nilatigo ang ating Panginoong Hesus, grabe ang hirap ng kanyang naranasan. So ipinapakita ron ng physical suffering. At ang ating Panginoong Hesus sa hirap na ito, ang dami niyang naranasan physically. Pero hindi lamang physical suffering, kundi emotional and social suffering. Ano ang naranasan ng Panginoong Hesus? Siya ay pinahiya. Siya ay tinawanan. And guess what? Siya ay ipinagkanulo. Siya ay itinatwa. Siya ay iniwan ng kanyang mga kasama. Naranasan ng lahat ng Panginoong Hesus ang mga iyon. At higit sa lahat na suffering ay ang judicial suffering. Yun yung sinasabi rito, because of the suffering of death. Higit pa yan sa physical death. Yan ay judicial suffering. Na si Jesus ang nagdala ng hatol laban sa kasalanan. Yun ang itinuturo mismo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya ang umako ng ating mga kasalanan. Siya ang naghirap. Siya ang nagdusa. Siya ang pinarusahan.
Kaya ang ating Panginoong Hesus ang dumanas ng judicial judgment. Kaya ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo hindi na dadaan sa judicial judgment. Tingnan natin ang Romans chapter 3, verse 25 to 26. Isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Maliwanag diyan na ang suffering na ito, ang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang katawan, usapan diyan ang tinatawag nating propitiation, na ang ating Panginoong Hesus ang siyang pampalubag loob dahil sa galit ng Diyos sa kasalanan. Ang wrath ng Diyos ay hindi uncontrollable anger. Ang wrath ng Diyos, ang pinag-ugatan nito ay dahil siya ay holy. So dahil holy ang Diyos, then mayroong justice. Totoong merong love, pero mayroong justice. Hindi konsentidor si Lord. Dahil ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Sino ang tumanggap ng galit ng Diyos? Si Jesus Christ. Kailan niya natanggap ang galit ng Diyos? Para humupa ang galit ng Diyos doon mismo sa krus. So ang nakikita natin sa krus ay hindi lamang ang love ng Diyos, kundi makikita natin roon ang propitiation na si Jesus Christ ang pampalubag loob. Upang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. At ang sabi ng Bible, at sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. So maliwanag dyan. Nung ipinako si Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi automatic na napatawad ang lahat ng kasalanan ng tao. Mayroong mga kumakalat na maling katuruan. At ano yon? Ang universalism. Ang universalism ay naniniwala na nung ipinako si Kristo sa krus ay automatic na napatawad na ang lahat ng kasalanan ng tao. Kahit hindi ka nanampalataya, kahit ikaw ay atheist, kahit ikaw ay rebellious, kahit ni-reject mo si Christ, ang sinasabi mismo ng universalism, automatic ligtas ka na nung naipako si Kristo sa krus. Pero hindi yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Bible? At sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Anong sumunod? Kung. Kailan mapapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan? Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Sino yung Kanya na tinutukoy? Si Jesus Christ. So, hindi tama na i-share natin sa mga unbeliever na pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Hindi. Matatanggap lamang niya ang kapatawaran ng kasalanan kung sasampalataya siya kay Jesucristo. Maliwanag ang sinasabi mismo ng Romans chapter 3, verse 25. Mapapatawad or mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Kaya hindi automatic na napatawad ang lahat ng kasalanan ng tao. Matatanggap niya lamang ang kapatawaran ng kanyang kasalanan kung sasampalataya siya kay Hesu Kristo. Ulitin ko yung ginamit na word, kung. Conditional yan. Hindi automatic na nase-save ang tao. Kailangan siyang tumugon ng may pananampalataya. Kaya ngayon din ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John 3:16. Na-memorize ng marami ang John 3:16, pero namimiss natin ang sinabi niya sa kabuuan. Ang sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So ang hindi lang mapapahamak at mayroong buhay na walang hanggan, ang sino mang sumampalataya. Kanino? Kay Hesus Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin na active ako sa church, naglilid ako ng life group, prayerful ako, nabasa ko ang buong Bible, kaya automatic ligtas ako. Hindi. Hindi ganon. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ano yung paglilingkod natin sa Diyos? Tugon yun ng ating pasasalamat sa Diyos dahil niligtas niya tayo. Hindi yung maglilingkod ako, magiging palasimba ako para maligtas ako. Kahit buong 6 services ang aatenan mo, kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit sobrang faithful mo sa pag-iikapo, naku po, kung hindi ka sasampalataya, wala yan. Dahil hindi naman natin kayang bayaran ang kaligtasan. Ang nagbayad niyan, si Hesus Kristo. Kaya, maliwanag ang sabi ng kanyang salita sa pamagitan ng kanyang dugo. Kanino dugo? Ni Hesus Kristo. Walang ibang dugo, dugo ni Hesus Kristo. Hindi dugo ng mga hayop, kundi dugo mismo ni Hesus Kristo. Ang sabi ng Bible, ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Then, sumunod na sinabi niya, ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. So the sacrifice revealed God's righteousness. Ipinakita rito ang ginawa ng Diyos, ang pagtubos, hindi para baliwalain ang kasalanan. Ang pagtutubos na ito, ulitin ko, hindi para baliwalain ang kasalanan, kundi para ipakita na matuwid ang Diyos. Kasi madalas, ang ipinapamukha natin ay ang ating righteousness. Tignan niyo ang sabi ng religion, basta't gumawa ka lang na mabuti, basta sundin mo lang ang utos ng Diyos, maliligtas ka. Pero maliwanag, ang sabi mismo ng verse 25, ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao, kahit na dapat sanay pinarusahan na sila. Kaya ang Diyos, tingnan natin sabi ng Bible na sa mga nakaraan, ang Diyos mismo nagtimpi at nagtiis sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Pero pagdating sa verse 25, doon sa krus, ipinakita na ang kasalanan ay hindi pinalampas. Ang katarungan ng Diyos, makikita na natin doon sa krus. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi na ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya ay hindi na dadaan sa judicial judgment. Pero ang mga hindi nanampalataya kay Kristo, dadaan sa judicial judgment. Dahil hindi nila inilagay ang kanilang pagtitiwala kay Hesus Kristo at sa Kanyang ginawa. Verse 26, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasulukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. So the sacrifice justifies the believers. Ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus, kapag tayo or kung tayo'y nanampalataya sa Kanya, ituturing tayong matuwid. Ang ibig sabihin ganito, kapag inilagay ko ang aking tiwala kay Hesus Kristo, ilalagay niya sa aking account ang Kanyang righteousness. So maliwanag ang turo. Ganito nung ang ating Panginoong Hesus na ipako sa krus, kinuha niya, inako niya kasalanan natin. Kapag nanampalataya ka, ano gagawin niya? Ilalagay niya sa iyong account ang kanyang righteousness. Yun ang sinabi ng kanyang salita. Tignan niyo, balikan natin. Sabi niya, dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Mahalaga yung word na makasalanan. Ipinapakita niya yung totoong kalalagayan natin.
Dahil ang sabi ng Bible, maging ang ating righteousness, ang ating sariling righteousness, ang ating mga mabubuting gawa ay katulad lamang ng basahan sa harapan ng Diyos. Pero itong righteousness na nasa mga mananampalataya, hindi yan dahil sa good works natin, kundi dahil yan sa finished work ni Jesus Christ. Yun ang itinuturo mismo ng verse 26. Second, the result of His obedience. Anong sabi ng Bible? Crowned with glory and honor. Matapos ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, anong ginawa sa Kanya? Siya ay itinanyag at pinarangalan ng God the Father. Ngayon, ang salitang crown na ginamit dyan ay nagpapakita ng larawan ng isang hari. Anyway, in Hebrews chapter 1 verse 8, anong sinabi ng God the Father? Ang trono mo, O Diyos. So, nire-recognize niya mismo ang kingship ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, balik tayo sa crown. Ang salitang crown ay nagpapakita ng larawan ng isang hari na nilagyan siya ng isang korona as a sign of authority, victory, at paghahari ng ating Panginoong Hesus. So maliwanag dyan na ang paghihirap ng Panginoong Hesus ay hindi isang pagkatalo, hindi isang kabiguan, pagkus ito ay daan papunta sa tagumpay. Amen po ba? Pangatlo, the pattern of redemptive triumph. Mahalaga itong pattern na ito. Ano ang nauuna? Suffering muna, then pagkatapos, glory. Sacrifice muna, bago victory. Ito yung pattern na makikita natin sa ating Panginoong Hesus. Siya'y nagpakababa, siya'y nagdusa, siya'y namatay. Pero, sa huli, ano nangyari? Siya ay itinaas at siya ay nilwalhati. At ngayon, dahil tayo ngayon ay nakay Kristo na, lahat ng mga nanampalataya, itong pattern na ito, part na rin ng ating buhay. Hindi glory muna, kundi pagdurusa muna, then anong susunod? Glory. Suffering muna, bago victory. So ano ang application nito? Focus on Jesus. Ang sagot sa problema ng humanity ay hindi self-improvement, kundi sa pag-focus natin sa ating Panginoong Hesus. Yun ang sinabi ng verse 9, but we see Jesus. Ibig sabihin niyan, kahit hindi pa natin nakikita ang lahat na nasa ilalim ng dominion ng tao, merong isang bagay na maliwanag dyan na dapat natin gawin. Ituon natin ang ating pananaw kay Jesucristo. Anong ibig kong sabihin kapag sinabing ituon natin ang pananaw natin kay Jesucristo? Kasi kapag tinitingnan natin ang lahat sa pananaw ni Jesucristo, ganito. Ano ang pananaw ng tao sa buhay? Sa mundong ito, ganito ang pananaw ng tao sa buhay. Katulad ng pananaw ng rich fool sa parable ng ating Panginoong Hesus. Doon sa parable ng Panginoong Hesus, kanyang itinuro roon kung anong mayroong pananaw ang mga ungodly people. Sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa parable na mayroong isang mayaman na umani ng napakasagana. At sinabi ng mayamang ito, napakarami ng aking ani. Anong gagawin ko sa aking ani na ito? Sabi niya, gigibain ko ang lalagyan ng aking mga nakaraang ani, magpapatayo ako ng mas malaki. At anong gagawin mo? Sasabihin mo sa iyong sarili, magpakasaya ka, kumain ka, uminom ka. I-enjoy mo lahat ng pinagpaguran mo. Anong sagot ng Panginoon? Hangal, ngayong gabi, mamamatay ka na. At ito, napakabigat dyan na statement na sinabi ng Panginoong Hesus. Anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, pero ma-forfeit naman ang kanyang kaluluwa. Ang pananaw ng mundo ay ganito.
Basta't maging matagumpay ka, magpakasaya ka, i-enjoy mo, gawin mo lahat ng gusto mo. Katawan mo, rule mo yan. Ikaw ang driver ng buhay mo, ikaw ang piloto ng buhay mo. Yun ang pananaw ng mundo. Pero nung sinabi kong focus on Jesus, tinitignan mo ang lahat sa pananaw ng ating Panginoong Hesus. Na ang buhay, una sa lahat, hindi na ikaw nagmamayari niyan. Na hindi na ako nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo na. Yun dapat ang pananaw na meron tayo. Dahil bilang mga tinubuos ni Kristo, bilang mga mananampalataya, bilang mga disipulo ni Kristo at mga anak ng Diyos, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Si Kristo na. Hindi na ang focus ang sarili natin, kundi si Kristo na. Ano ang principle na tinuturo mismo ni John the Baptist? Christ must increase and I must decrease. So nagkakaroon tayo ng tamang pananaw pagdating sa buhay. Hindi na ikaw ang driver ng buhay mo. Si Kristo na ang driver ng buhay mo. Tamang pananaw. Tamang pananaw maging sa suffering. Ang akala kasi natin, kapag nagsuffer na ang isang Kristiyano dahil sa pagsunod niya kay Kristo, isa na siyang talunan. Pero sa pananaw mismo ng ating Panginoong Hesus, sa kabiguan, sa pagdurusa, dumaan siya ron. Dahil pagkatapos, ang crown, ang glory, ang victory. Meron kang tamang pananaw. Hindi lamang yon, pananaw sa mission. Anong pananaw mo sa mission? Tingnan mo. Madalas, ito ang nawawala sa maraming Kristiyano. Kapag dumanas tayo sa mga matitinding pagsubok, kapag nagsuffer na tayo, kapag meron na problema sa buhay, anong unang i-give up natin? Ang ating calling. Kasi mali ang ating pananaw sa mission. Pero kapag tama ang pananaw natin sa mission, then ipapagamit natin ang lahat sa Panginoon. Ipapagamit natin ang ating buhay. Kahit anong nangyayari sa ating buhay, sa ating family, sa ating finances. Kahit minsan, apektado ang ating emotion. Alam natin na tayo'y tinawag ng Panginoon at hindi natin i-give up ang kanyang panawagan sa atin. Meron pinapagawa sa iyo ang Panginoon. So meron kang tamang pananaw ngayon. Yun ang kagandahan kapag nakafocus ka kay Kristo, nagkakaroon ka ng tamang pananaw sa buhay, sa mission, sa iyong calling, sa sacrifice, sa lahat ng bagay. Tama ang iyong pananaw. Pero hindi lamang hanggang doon yan eh. Nung sinabi ko sa inyo ang salitang focus on Jesus, ang center ng salvation ay walang iba kundi si Jesucristo. Second, follow Christ's path. Ang landas na dinaanan ng ating Panginoong Hesus ay may pattern. Humiliation bago ang exaltation. Suffering bago ang glory. Ngayon, yan ang pattern na sinusundan natin bilang mga mananampalataya. Hindi ko yung ibig sabihin na tayo mga mananampalataya, literal na daanan natin yung parehong uri o antas ng paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Ang ibig kong sabihin rito ay ang pattern ng discipleship. Dahil sa pattern na ito, maliwanag na ang discipleship, nire-require niya ang self-denial. Ang pagsunod natin kay Kristo ay hindi palaging madali o komportable. Meron nagsabi sa ating Panginoong Hesus at sinabi niya, Panginoon, susunod ako sa inyo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Alam ng Lord kung ano nasa heart ng tao na yon. Ang habol niya ay ang comfort. Kaya gusto niya sumunod kay Lord. Kasi nakita niya mga miracles. Nakita niya na ang ginawa ng Panginoong Hesus, kung paano niya minultiply ang tinapay at ang isda. Gumagaling ang mga may sakit at mga may karamdaman. Merong mga milagro na nangyayari. So para sa kanya, parang, okay, pag sumunod ako kay Kristo, hindi ko na mararanasan ang matitinding hirap. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa taong ito, ang ibon mayroong pugad, ang asong gubat ay mayroong lungga. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang mahigaan ang kanyang ulo. Maunanan ang kanyang ulo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus nung maraming sumusunod sa kanya, hinarap niya ang mga taong ito. Sinabi niya ang standard. Kung gusto ninyo na maging disipulo ko, limutin ninyo ang inyong mga sarili,
Buhatin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. So discipleship requires self-denial. Kasi ang discipleship ay hindi nakabatay sa convenience, kundi sa surrendering natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At dito maraming nagfe-fail na mga disciples ng Panginoon. Kasi ang naging kanilang priority sa buhay ay ang comfort. At natakot sila sa persecution, natakot sila sa suffering. Pero bilang mga mananampalataya, maliwanag ang itinuturo mismo ng kanyang salita. Sinabi mismo sa Book of Acts na sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay maraming mga pag-uusig. At yan din ang sinabi ng Panginoong Jesus in the Gospel of John, na kanyang sinabi na sa mundong ito ay maraming mga kapighatian. So mararanasan yun ng lahat ng mga mananampalataya. Hindi ka exempted doon. Ikaw at ako, daranas roon. Bagong mananampalataya or dating mananampalataya, matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, hindi ka exempted sa pain, sa suffering, sa persecution. Kaya mahalaga ang self-denial. Number 3, fulfill your calling faithfully. Lahat tayo ng mga mananampalataya ay tinawag. Tinawag para maglingkod. Ang kailangan natin ay maging matapat tayo sa ating paglilingkod. Maging matapat tayo sa panawagan na ito. Madalas ko kasi marinig ang ganito, tinawag ba ako ng Diyos? Actually, hindi naman yan dapat ang tanong natin dahil lahat naman tayo ng mga mananampalataya tinawag ng Diyos eh. Ang tanong, tutugon ka ba sa panawagang ito? At kung tumugon ka sa panawagang ito, magiging matapat ka ba sa panawagang ito ng Diyos sa iyo? Ang usapan diyan sa paglilingkod ay hindi pang 5 years, hindi pang 15 years, hindi pang 30 years, lifetime ang pagsaserve sa Panginoon. Habang ikaw ay nabubuhay, mag-serve ka sa Panginoon. Habang may lakas ka, mag-serve ka sa Panginoon. Hanggat mayroon ka pang lakas, mag-serve ka sa Panginoon. Sa mga hindi pa tumugon sa panawagan ng Panginoon, at kayo naman na nampalataya kay Kristo, then it's time na tumugon kayo sa panawagan ng Panginoon. Pero gusto ko ring ipaalala sa inyo, sa pagtugon nyo sa panawagan sa Panginoon, maraming mga tao na hindi makakaintindi, makakaunawa sa inyo. Maring maging ang inyong pamilya at sasabihin ng inyong mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya, anong mapapala ninyo dyan? Madalas yan ang sinasabi ng mundo, anong mapapala ninyo dyan? Pero kung alam natin ang realidad, na kaya tayo naglilingkod dahil sa tayo ay niligtas ng Diyos at ito'y pasasalamat natin sa Kanya, then, alam natin yung sasagot natin. Kaya ako naglilingkod dahil niligtas ako ng Diyos. Hindi ko deserve to. Hindi ko deserve ang pagliligtas niya sa akin. Isang makasalanan na tulad ko, pinatawad niya, tinanggap niya, hindi niya ni-reject. So ang aking paglilingkod ay dahil napupuno ako ng pasasalamat sa Panginoon. So kahit marami mag-persecute sa inyo, kahit sinasabi ng mga mahal sa buhay ninyo at mga kamag-anakan ninyo na anong mapapala nyo dyan, maglingkod pa rin kayo sa Panginoon. Dahil alam nyo na mayroon kayong encounter sa Panginoon. Ang kayo'y nanampalataya sa Kanya. Kaya mahalaga na tumugon sa panawagan ng Diyos. Minsan kasi natatakot tayo dahil yun nga, man-pleaser. Kailangan ma-deal ang mali na yan. Yung gusto kasi nating i-please ang lahat ng tao. Sabi nga ni Rick Warren, maraming susi para magtagumpay ka. Pero mayroon lang isang susi para ikaw ay hindi magtagumpay. Ano yon? Ang i-please mo ang lahat ng tao. At impossible talaga na ma-please mo ang lahat ng tao. Kahit anong gawin mong magagandang bagay, hindi mapiplease ang maraming tao sa iyo. Meron at merong magkikriticize sa iyo, meron at merong maiinis sa iyo, meron at merong magagalit sa iyo, meron at merong hindi matutuwa sa iyo. Kahit nga yung mga hindi mo na-meet, parang kaaway ka na narinig ka lang Narinig ka lang sa kwento ng iba. Ngayon, bilang mga mananampalataya, sa mga hindi pa tumugon sa panawagan, it's time na
na tumugon kayo sa panawagan ng Panginoon. Tandaan ninyo, kailanman hindi nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa atin. Ang kailangan lang ay ang pagtugon natin, Lord, narito po ako, gamitin mo ako. Pero hindi doon nag-e-end. Kasama dyan yung word na faithfully. Maging matapat tayo. May nakakakita man o wala. Maging matapat tayo na gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Na-appreciate ka man o hindi, maging matapat ka na gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Maglingkod ka pa rin kahit hindi ka na-appreciate ng marami. Napakahalaga ang faithfulness. Madalas, ang inuuna natin ay ang fruitfulness. Pero sabihin ko sa inyo, nauuna ang faithfulness. Mahalaga na tayo ay maging matapat hanggang wakas. Mga kapatid ko, mga nagpaplano na mag-i-give up na ang kanilang calling, ang kanilang ministry, dahil sa dami ng inyong mga naririnig, dahil sa mga sitwasyon ninyo, dahil nagsasuffer kayo emotionally, nagsasuffer kayo financially, di kayo maintindihan ng mga mahal nyo sa buhay, ito ang aking paalala sa inyo. Ang paglilingkod ay tugon ng pasasalamat natin sa Diyos. Kaya wag na wag ninyong i-give up ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Panghuli, forsake self-lordship. Ang isa sa mga ugat ng kasalanan ay ang pagnanais mismo ng tao na siya mismo ang maging Panginoon ng kanyang buhay. Na kapag sinabi nating forsake self-lordship, hindi na ikaw ang masusunod kundi si Kristo na. Sa lahat ng mga gagawin natin, sa mga decision natin sa buhay, sa direksyon ng buhay, sa layunin sa buhay, ang Panginoon na siya masusunod. Hindi na ang kalooban natin masusunod, kundi ang kanyang kalooban. Hindi na ang sarili nating dream ang masusunod, kundi kung ano ang dream ng Panginoon sa ating buhay. Kung ang dream ng Lord sa'yo, maging pastor ka, then yun ang i-dream mo. Pero kung hindi naman dream ni Lord na maging pastor ka, then doon ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Yun ang ibig kong sabihin. Kung ano ang pagkakatawag mo, kung anong pagkakatawag ng Diyos sa'yo, then magstay ka doon sa panawagang yon. At si Lord ang siya masusunod. Kaya nga ang panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus sa atin, mangyari ang kanyang kalooban. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin doon sa langit, yun ang mangyari mismo sa atin dito sa lupa. Kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay mo, then magpasakop ka sa plano na yun. Hindi ang sarili mong plano, hindi rin ang sarili mong way, hindi rin ang sarili mong will. Ang way, ang will, dapat sa Diyos. Nakapasakop ang lahat. So ang buhay na ito, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi si Lord na. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung ano yung gusto ng Lord na pagkagamit sa atin, then siya ang masusunod, hindi tayo. Nagpapasakop tayo kung ano ang gusto ng Panginoon. So forsake self-lordship. Kaya nga yung sinabi ng Panginoong Hesus na kung gusto ninyo na maging disipulo ko, limutin ninyo ang inyong mga sarili. Alam ninyo, ang tao, ganito kasi ang kanya talagang iniisip ay puro sarili at wala talaga sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, limutin mo ang iyong sarili. Dahil si Lord na masusunod. So, ang driver ng buhay mo, hindi na ikaw, si Kristo na. So, basagin na natin ang maling prinsipyo na ang katawan ko, rule ko ito, basagin na natin ang maling prinsipyo na yan. Buhay ko, ako masusunod, basagin na ang maling prinsipyo na yan. Ang buhay natin ay kay Kristo at hindi na tayo ang masusunod. Kaya sasabihin din natin, not my will, but your will be done.